Bago mga kapatid, nakipag-isa na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesucristo, meron tayong isang malalim na relasyon sa Kanya. At sa pananatili natin sa Kanya, nagtataka tayo mga kapatid, dahan-dahan tayong lumalago sa harapan ng ating Panginoon sa past nating buhay o lumang buhay natin. Ito yung buhay natin, pero dahan-dahan yung nawawala. Bakit? Sabi nga, ang sino mang nananatili sa atin, para mamunga, nililinis niya. Amen. Yan sinabi ng John chapter 15. Nililinis siya. Kasi pagka ang sangan, mga kapatid ko, maraming sagabal, sa totoo lang, yan yung trabaho ng mga magsasakay. Pagka maraming puno, mga kapatid, tanggalin yung mga sagabal, mga kapatid ko, nililinis siya para umusbong yung bunga na napakagaganda. Amen. Amen. Yun yung importante, mga kapatid. Isang malalim, isang maayos na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. At yun yung dahilan para makapamunga ang isang Kristiyano at lumago mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon. Everybody say amen? Amen. Kasi hindi tayo mga kapatid lumago sa ating sarili. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo sa Romans 10:17, di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Pag hindi mo napapakinggan ang mga salita ng Panginoon, hindi ka lalago. Hindi ka lalago, mga kapatid. Kasi faith cometh by hearing. Kaya nga, mga kapatid, ang lahat daw ng nananatili kay Jesus sa ating Panginoong Jesucristo ay makabail, mga kapatid ko, ng kanyang kalakasan at kanyang kapangyarihan, mga kapatid, na kay Kristo. Available kasi lagi yun, mga kapatid. Kaya nga, if you abide in me, kung kayo mananatili sa akin, available ang kalakasan, available ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Bakit kailangan ng kalakasan? Para huwag tayo mahina. Para huwag tayo matukso. Para huwag tayo, mga kapatid, gumapapanghinaan ng kalooban pagka dumarating sa atin yung problema sa ating mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, nakakapanatili sa Panginoon, mga kapatid ko, at nakakapamunga, mga kapatid ko, sa harapan ng Panginoon, at lumalago sa harapan ng Panginoon, bunga yun ng paikipag-isa niya sa Panginoon sa Kristo. At sa pagsunod niya sa kanyang mga salita, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Kaya nga, ang kalakasan sa kanyang buhay, masasabi mo, sabi nga ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Magagawa mong lahat ng bagay dahil kay Kristo. Amen. Sa 19, my God will supply all my needs. Sinabi rin yun ni Apostle Pablo. My God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kasi nga, meron tayong isang malusog, isang malalim na relasyon sa Panginoon. Ang pamumuma o ang pananatili, ang siyang maging dahilan para mamunga tayo at tumago tayo sa harapan ng Panginoon. Yan po yung kahalagahan, mga kapatid. At gusto ng Panginoon, maunawaan natin ang dahilan o ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid, na ipinagkakalog niya sa atin. Ang sabi nga ng Efeso, sa Efeso chapter 1, sa verse 18, mga kapatid, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman niyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Ayan. Naliwanagan na tayo, ay bigay na sa ating mga kapatid ko ang pag-asa. Kaya sabi sa verse 19, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo, na ito'y kanyang bumuhay magmuli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Yan po yung dakilang pag-asa natin, mga kapatid. Sa chapter 3 and verse 20, ganito rin yung sinabi ni Paul. Ngayon, sa mga pangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayan. Ngayon, sa mga pangyarihang gumagawa ng lubhang sagana. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nais niya, mga kapatid, i-offer ito, mga kapatid ko, yung dakilang kapangyarihan, mga kapatid, available ito para sa lahat ng mga mananampalataya. Upang ang mga mananampalataya ay magkaranas ng bunga. Palampakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ayan. Pangalawa, mga kapatid,
mga kapatid ko, example din mga kapatid, para ma-transform totally, para maging dependent ang mga mananampalataya sa harapan ng Panginoon mga kapatid, para mag-transform mula sa kasiraan patungo sa walang kasiraan. Ang kalikasan natin dati mga kapatid ko ay kasiraan. Para ma-transform talaga ng tuluyan mga kapatid, meron pong pananatili sa kanyang mga salita. Pamumuhay sa kanyang mga salita. Pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, sa 1 Corinthians chapter 6, ito yung katayuan ng tao mga kapatid na kailangan mabago, matransform. Yan. O hindi ba ninyo nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga pagtungayo, ni ang mga manlulupig, ay hindi mga magmamana ng karya ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ganyan na tayo dati mga kapatid. Ngunit na mahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang lahat ng mga bagay sa atin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo mga kapatid. Napakalinaw. So, binanal na raw tayo, dati yung ating pagkatao, pero binanal na raw tayo ng Panginoon mga kapatid. Kaya, yun yung transformation. Amen. Yun yung pagbabago mga kapatid. Yung kapangyarihan ng Panginoon ang siyang magbabago mga kapatid ko. At ang tao, sa totoo lang, mababago lang siya pag mananatili siya sa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo lang talaga mga kapatid ang sinasamba. Sa totoo lang mga kapatid, pagka ang Panginoong Jesucristo talaga hindi sinasamba bilang isang Diyos, hindi talaga matransform ang tao. Kaya ang daming ganun mga kapatid. Amen. Obserbahan natin, napakaraming tao mga kapatid. Kinikilala lang ang Panginoong Jesucristo, pero hindi siya talaga ang Jesucristo ng Biblia. Hindi natatransform. Hindi na babago mga kapatid. Marami ang manangambang gano'n sa ating kapanahunan mga kapatid ko. Kaya hindi sila nakakaranas ng tunay na transformation. Lip service lang. Galing lang sa labi, galing lang sa bunganga mga kapatid ko, yung kanilang pagsasamba sa Panginoon. Kasi ang totoo mga kapatid, sa pananatili sa Panginoon, mayroong total transformation na mangyayari sa buhay ng tao. Amen? Amen. Yun yung totoo. Kaya, paano matransform ang isang tao kung hindi siya mananatili? Yes. Di ba? Hindi siya mananatili sumasamba, hindi siya mananatili mga kapatid ko na nadadalo, mga kapatid ko sa gawain ng Panginoon, hindi siya makikinig ng salita ng Diyos. Paano matransform ang isang tao, mga kapatid? Ang transformation ay para doon sa mga taong nagnanais at interesado makinig ng mga salita ng Panginoon. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Yun yung malinaw. Yung malinaw na sinabi ni Apostol Pablo. Kasi ang salita ng Diyos ang siya magpapabanal sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya without the power of the Holy Spirit, walang transformation na mangyayari sa buhay ng tao. Amen. Amen. At buhay yun ng pakikinig po natin sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Sabi rin ng 1 Timothy sa chapter 1, Timothy chapter 1 verse 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y narin yung tapat na ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Verse 11. Ayon sa Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mga mapagpalang Diyos na pinagkatiwala sa akin, nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y narin yung tapat
ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Verse 13, bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mangangalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa hindi pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Okay, take note. Ito yung ginawa ni Pablo. Si Apostol Pablo, bago siya na-convert, mga kapatid, ano rin niya, kilala rin niya si Jesus. Pero, persecutor siya. Kung babasahin niyo ang Book of Acts, mga kapatid, sa chapter 2, huli niyang pinapatay, chapter 7, chapter 8, mga kapatid ko, huli niyang pinapatay si Bernabe. Diba? Amen. Okay. Ginagawa niya yun sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Yun yung isa naging problema. Dahil sa hindi na pagkaalam sa katotohanan, akala niya, ginagawa niya yung tama, yung pala mali. Kaya palagay ko, yun din yung mga tao pumapatay ngayon. Mga ISIS, mga masala na pumapatay. Diba? Lahat ng pumapatay. Ginagawa nila dahil di siya pagkaalam. Kaya may pag-asa pa sana eh. Kung makinig lang. Kaya nga sabi ni Pablo, dahil sa hindi lang niya pagkaalam, at sa kawalan ng pananampalataya. Sa totoo lang, mga kapatid ko, hindi naman talaga sila nananampalataya sa Panginoon Diyos. Amen. Samahan lang talaga. Meron lang talaga nag-uudyok sa kanila para pumatay. At sinasabi nila, ginagawa yun. Kung ano yung narinig nila sa mga tao, hindi base talaga sa salita ng Diyos. Amen. Eh wala. Kaya si Pablo, nung napapatay na si Bernabe, mga kapatid, at nasalubong niya ang Panginoon, ay doon niya nalaman ngayon, mali pala ang kanyang ginawa. Buo ngayon sa hindi pagkaalam ng pananampalataya. Bakit? Eh kasi nga, mga kapatid ko, hindi naman yung Kristo ang kanyang sinasamba doon. Hindi siya nanatili doon. Kasi kung mananatili siya sa turo ng Panginoong Kristo, nandun yung transformation, nandun yung pagbabago. Amen. Amen? Kaya nung ma-convert siya, pati nga pangalan niya, pinalitan na eh. Nung Saul, naging Pablo na. Pinalitan na, mga kapatid, kasi kung ngayon na hindi niya pagkaalam noon, mga kapatid, ayan, na kanyang ginawa, akala niya tama, mga kapatid. Ayan. Kaya sabi sa verse 14, at totoong sumaga ng biyaya ng ating Panginoon na sa pananampalataya. Ayan. At pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Ayan. Yan yung malinaw, mga kapatid. Amen? Amen. Ha? Malinaw na yun, mga kapatid ko. Na nung sumampalataya na si Paul sa Panginoong Kristo, doon pa lang siya namulat. Doon pa lang siya lumago. Kaya ang dami pang hindi mulat eh. Amen. Ang dami pa talagang tao hindi mulat ngayon eh. Na kailangan imulat, mga kapatid ko, at ipagpapatayan pa ang reliyon. Di baling pumatay dahil akala na tama yung reliyon. Buhay ng hindi pagkaalam talaga ng buong katotohanan. Amen? Amen. Kagaya ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya ang sikreto para mayroong transformation talaga, para totally, mga kapatid ko, matransform ang tao, kailangan talaga mananatili siya sa Panginoong Kristo. Amen. Yun talaga yung turo, ang Panginoong Kristo talaga, mga kapatid. Siya ay Diyos talaga, the King of Kings, at siya lang makapag-transform, mga kapatid, sa pamamagitan ng communion natin sa Kanya, yung fellowship natin sa Kanya, yung pakikinig natin ng Kanyang mga salita sa Kanya, mga kapatid. Yan po yung benepisyo na makukuha natin sa ating Panginoon, yung total transformation. Kasi hindi mo naman alam ang salita ng Diyos, ikaw walang magtuturo. Marami kang katanungan sa buhay na hindi mo alam, mga kapatid, unless na lang na mayroong magtuturo sa'yo. Ipapahayag sa'yo, matutunan mo yun, mga kapatid. Amen. Ha? So, yun yung benepisyo. Yun yung benepisyo, mga kapatid, sa pananatili sa Panginoon. Abay, kung di ka manatili, nabautismo ka lang, tatakas ka na, di ka na, mga kapatid ko, magsisimba, di ka na maglilingkod sa Panginoon. Abay, hanggang bautismo lang tutunan mo. Pinaptize na ako, saved na ako. Yun lang alam mo. Yun lang alam mo. Hindi mo alam na mayroon pa palang Kalapurnia supply. mayroon pa paglilinis. Di ba? Pag nakita niyo yung sanga, mga kapatid, pag nililinis natin, anong nangyayari? Di ba? Kumakatas. Yes. Masakit. Parang tayo dumudugo eh. Ha? May pain. Yes.
Pagka tayo mga kapatid na transform ng Panginoon, may sakit din. Yes. Masakit din pag nililis tayo. Kasi Amen. ang katotohanan, masakit mga kapatid. Yes. Amen.